Ang sabi po ng salita ng Panginoon in Hebrews chapter 6, reading verses 14 hanggang sa verse 20. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. For men barely swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Let us come to the Lord in prayer. Lord, thank you muli sa pagkakataong ito na kami magbulay-bulay. I-bless mo po ang iyong mga anak at patuloy, Panginoon, pag-uusapan po namin yung anchor of our souls. Kaya po, Panginoon, help us. Patuloy na maintindihan po ito. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po, mga minamahal, ay alam naman po natin ang anchor na sinasabi na ito yung, kumbaga, kapag ang isang barko merong anchor or angkla, kapag ka siya'y dadaong, kinakailangan ilalaglag niya po yung angkla para ito po ang kakapit doon sa buhangin o doon sa seabed na kung tinatawag, upang hindi ito madala ng mga hangin o ng malalakas na agos at ma-fix pa rin yung kalalagayan ng barko. Alam po niyo, tayong lahat ay meron tinatawag na anchor of the soul. At na kung saan ay ang anchor na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na po sa panahon na tayo po'y dumaranas ng mga kapigatian, dumaranas po tayo ng mga kalungkutan, ng kawalan, at dumaranas tayo, mga minamahal, na maraming mga bagay sa atin, mga nasirang properties dahil po sa bagyo na dumaan sa atin ngayon. Pero lagi po natin pakatandaan na meron tayong anchor of our souls, na kung patuloy natin pagkakatiwala ang ating sarili, sapagkat ang Diyos po ay karapat-dapat lamang. Now, dito po sa ating pagkatiwalaan, na dito po sa ating pag-uusap o sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At una, makita po natin that anchor of the soul, that God is true to His promises. Na ang Diyos po ay totoo sa kanyang mga pangako. Ang ibig sabihin, katulad po ng binanggit dyan, yung pangako ng Diyos kay Abraham. At na ang Diyos, mga minamal, after ng 25 years of mula nung siya nangako, talagang tinupad ng Panginoon yung pong kanyang ipinangako. Bakit po? Sapagkat God is true to His promise, na makita natin yung immutability of His counsel na binabanggit po yan sa talata pong verse 17, wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of His counsel. Ibig sabihin, hindi po nababago ang Panginoon sa kanyang ipinangako. Hindi po ito hindi po pwedeng hindi niya itutuparin, sapagkat ang ipinangako ng Panginoon ay ang kanyang sarili. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless thee. Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Na kung saan sa panahon na yan, na alam po naman natin, wala pong anak si Abraham. Pero ang Diyos po'y naging totoo sa kanyang mga pangako na hindi po nagbabago. And ang another thing is that it is impossible for God to lie. Okay? Hindi po kailanman nagsisinungaling ang Diyos sa atin pagka tayo po'y talaga dahil po sa siya'y totoo, anumang kalalagayan, anumang sitwasyon na meron po tayo, ang Diyos po, mga minamahal, hindi po kailanman nagsisinungaling ang Diyos. At lagi po siyang totoo sa kanyang mga pangako, at lagi niya po siyang pong tumutupad. At yung pangakong buhay na walang hanggan, sabi po, at na ipinangako ng Diyos sa atin, hindi po siya nagsisinungaling. Yung kanyang gabay sa atin, na tayo po hindi iwanan, pababayaan ng Panginoon, hindi po siya nagsisinungaling.
Always, God is in control of everything po. So makita natin. At hindi lamang po that God is true to His promises. Pangalawa, God gives us hope, and that is through Jesus Christ. Ang pinakamabigat kasi dito yung patungkol sa problema natin ng pagiging makasalanan. Pero yung po ibinigay ng Panginoon sa atin, meron tayong pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na siyang alam po naman natin, namatay, nalibing at nabuhay na magmuli at naging tagapagligtas nating lahat. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay hindi pumasok sa mga bagay o na ginawa ng kamay ng tao, kundi in the very presence of God. At ang Panginoon ay pumasok to offer i-present yung sacrifice ng Panginoon para sa ating mga kasalanan. Kaya po salamat sa Diyos sa kanyang biyaya at makita natin at yung si Kristo na anchor of our souls, mga kapatid, sure and steadfast. Ito po ay sigurado at ito po'y matatag. Kaya once na tayo po'y nagtiwala sa Panginoon, ang isang unbeliever nagtiwala sa Panginoon, hindi maaaring hindi tutuparin ng Panginoon. At nangako siya ng buhay na walang hanggan, hindi maaaring hindi tutuparin ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Yung kanyang presensya ay lagi sa atin sa panahon na may mga bagyo. Hindi maaaring hindi tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Kaya po salamat sa Panginoon sa bagay niyan. And hindi lang po yan, God is able and willing to save those who will come to Him through Jesus Christ. Ang Panginoon ay may kakayanan at willing na magligtas ng kaluluwa ng mga tao na lalapit sa Kanya through Jesus Christ. Kaya salamat po sa Panginoon, mga kapatid, at ang sabi po ng Hebrews 7:25 that God is able to save them that come unto God by Him through Jesus Christ. So makita natin at na kung saan ay makita natin ang biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Meron tayong Panginoon at that is willing and able to save. At kung yung kasalanan nga po na mabigat na problema natin ay nagawa ng Panginoon ang solusyon, how much more ang mga bagay-bagay dito sa lupa. At kung kayo man po ay nakakaranas ng mga tinatawag po nating kawalan at mga bagyo na talagang matindi yung epekto sa atin, maging matindi yung resulta ng bagyo sa buhay natin. Mga kapatid, let's keep on trusting the Lord. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Tayo po ay laging naandyan ng Panginoon, na laging umaalalay at hindi niya tayo iniiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya salamat sa Panginoon. Anong kailangan lang? Katulad ni Abraham, ang sabi po, like Abraham, ang sabi po sa Hebrews 6:15, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. So matapos siya po, mga minamahal, na naghintay na merong pagtiyatsaga, pagtitiis, nakamit niya yung pangako. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Let's keep on trusting the Lord and let us wait patiently sa paggawa at pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. And you will see na ang Diyos ay totoo at hindi po nababago. Ang Panginoon po ay nagmamalasakit, ang Panginoon po ay buhay, at walang anumang bagay na po pwedeng mawala sa kontrol ng Panginoon. Bakit po? Because He is God. Kaya po salamat sa Diyos sa pag-asa na meron tayo kay Kristo. Kaya let's keep on, mga minamahal. Ano man pong pinagdadaanan ninyo ngayon, ano man po ang kalamidad na dumating po sa atin, still, ay ang Diyos po ay nariyan at nakauunawa. Yung biyaya ng Diyos ay sufficient sa bawat isa sa atin. Let's keep on trusting the Lord and wait patiently sa paggawa at pagkilos ng Panginoon. Let us pray. Amang banal, kami po ay patuloy na narito po sa iyong banal na harapan. Papakumbaba po kami. Panginoon, dalangin ko po ang aking mga kapatiran. Nawa po ipatuloy, bigyan mo po, ipaalala mo po ang pag-asang ibinigay mo po sa amin. Tulungan mo lamang po kami magtiwala po at manampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy namin tinatalaga ang aming mga sarili. Gumawa po kayo at kumilos kayo, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Dalahin namin, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala. At hawakan mo po ang bawat isa. Doon sa mga nawawala ng pag-asa, patuloy mong papanariwain ang iyong biyaya sa kanilang mga buhay. Kaya po, Panginoon, pakidampian mo po
mapapagtagumpayan namin ang anumang pagsubok, ang anumang kalamidad, dahil ikaw ang anchor of our souls, sure and steadfast. Marami pong salamat sa iyong pagpapala. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig at patuloy kumilos lang po kayo sa aming lahat. Thank you po. Sa kabutihan muli, dalangin namin ang kaligtasan ng mga Hudyo at ang kapayapaan po sa Jerusalem. And we pray, Panginoon, ang revival at ang kaligtasan po ng Spain, Panginoon. Tulungan mo nga po at ihanda mo ang kalampuso at maging kami po sa aming preparation sa pagtungo doon. And Lord, salamat po sa kabutihan at pagpapala mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.